Welcome to Donmar TV News Channel. Ilang mga residenteng nasunugan sa Barangay Manresa, Quezon City ang hinatira ng ayuda ng tanggapan ni Senator Go at ng mga ahensya ng pamahalaan. Ang DSWD na mahagi ng tulong pinansyal habang housing assistance naman po ang tiniyak ng National Housing Authority sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Narito pong report. Mag-isang binubuhay ni Alan ang tatlong anak na nag-aaral sa grade 12, grade 11 at grade 1 sa pamamagitan ng pagtitinda ng sorbetes. Kahapon, hindi na siya nahirapang maglako matapos pakyawin ni Senador Bongo ang lahat ng kanyang paninda. Malaking bagay po sa akin to at mayroon kaming panggastos ng aking mga anak na pagkain po namin na hindi na po ako mahihirapan sa paglako. Napadaan lang si Alan sa Barangay Manresa sa Quezon City dahil sa pagtitinda ng sorbetes. At nagkataon na dito pumunta si Senador Bongo para hatiran ng tulong ang mga residenteng nasunugan. Isa ang pamilya ni Aling Mercedita sa mga nasunugan ng bahay sa Araneta Avenue, Kamakailan. At wala ni isang gamit sa bahay ang naisalba. Bagay lang ang wala sa akin ang mahalaga. Save ang mga apo ko. Pinayuhan ni Senador Go ang mga nasunugan na huwag mawalan ng pag-asa at tiniyak na hindi sila pababayaan ng pamahalaan para makabagong muli. Sa mga nasunugan po, huwag po kayo mag-alala. Magtulungan lang po tayo. Importante po, buhay tayo. Ang pera po'y ating kikitain. Ang gamit po'y mabibili. Pero yung perang kikitain ay hindi po nabibili ang buhay. Namahagi si Senador Go ng mga pinansyal na tulong, grocery, pagkain, face mask at vitamins sa 200 pamilya. Bukod pa riyan ang ilang bike, sapatos at computer tablets. Dinagdagan pa ng pinansyal na tulong mula sa DSWD, mga gamot at vitamins mula sa DOH at dagdag food pack mula sa PCSO at mga gulay at karne mula naman sa DA. Sa pamamagitan naman ng Emergency Housing Assistance Program ng National Housing Authority ay matutulungan ang mga kwalipikadong benepisyaryo na makapagpapatayo muli ng kanilang bahay. Hindi matatawarang pasasalamat kasi ito ang kailangan namin sa ngayon dahil unang-una, materialis, Senator Bongo, salamat po na hindi ka nakakalimot sa higit na nangangailangan. Ang DTI naman mayroong tulong pangkabuhayan sa mga nasunugan. Pasalamat din ako na nakarating din sa akin. Ayun, tatayo ko rin ng sari-sari store para makapaghanap buhay ako. Papasalamat din ako sa kanya dahil yun na hindi ako pinabayaan niya. Na ang sabi niya, magsabi daw lang ako para matulungan na ako. Kaya maraming salamat na natulungan niya ako. Samantala, tinatanaw naman ng alkalde ng Luzon, Quezon bilang utang na loob ang walang humpay na paghahatid ni Senador Bongo ng tulong tuwing may sakuna sa syudad. Kaya dito po sa Lungsod Quezon, minamahal po natin ang ating mahal na senador. Tayo po ay umaasa na siya po ay mabibigyan pa ng pagkakataon na maglingkod sa atin sa mas mataas na antas. Ako ang inyong Kuya Bongo. Kahit saan man po ako ipadpad ng aking tadhana, asahan niyo po na magsiservisyo po ako sa inyo. Kalabitin nyo lang po ako kahit saan tayo magkita. Huwag ho kayong mahiya sa akin. Ang Pilipinas ang mayroong legal na karapatan sa Ayungin Shoal at sa iba pang isla sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, nasa loob ito ng exclusive economic zone ng bansa base na rin sa nakasaad sa desisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kaya naman, sinabi ni Secretary Lorenzana na walang historic o legal na basihan ang pag-angkin ng China dito. Dagdag pa ng kalihim, maaaring gawin ng Pilipinas ang anumang nais nito sa Ayungin Shoal dahil mayroong 2 dokumento ang Pilipinas na nagpapatunay na sakop ito ng bansa. Kung mayroon man aniyang illegal na pumapasok dito, ito ay walang iba kundi ang China. Ang pahayag ni Secretary Lorenzana ay kasunod ng sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian na dapat nutuparin ng Pilipinas ang pangako nito na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal o sa Renai Jiao na sakop o parte ng China's Nansha Kundayong. Iginiit naman ng kalihim na wala siyang alam na pangako sa China at taong 1999 pa nasa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. 8 taon na ang nakararaan, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Hong Lei sa isang press conference sa Beijing na mayroong unequivocal commitment o malinaw na pangako ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Samantala, kinumpirma din ni Secretary Lorenzana
na normal naman ang sitwasyon ngayon sa Ayungin Shoal. Umalis din ani agad ang resupply boat matapos na magbaba ng mga cargo. Si Lomi po ay sinaniban na po ng Dragon Ball Z. Kulang na lang mga kababayan pag lumabas pa siguro yung mga series of surveys na lagi silang kulilat. Mga kababayan, iwan ko kung baka lumipad na to si Lomi sa Makati. Pati si Mongo, mga kababayan, baka maisip na nitong lumipad sa Makati building. Superwoman naman siya, hindi naman siya Di ba? Patingin na kayo. O, pa-x-ray ninyo yung utak ninyo sa albularyo. Ang tawag doon dito sa amin, ang tawag niyan dito sa amin, iwan ko sa inyo po kung alam ninyo po, yung ginagamitan ng plato, yung mga namamatanda, yung mga namamaligno, santiguar, yan sa Kamsor, marami dyan na mga parabulong, yung tawag, manggagamot, iba-iba, anong lugar nga yan dyan sa Kamsor? May mga kababayan ko dyan sa Kamsor. Nakalimutan ko kasi yung bayan dyan. Pumunta kami doon sa Naga. Tapos, nakahilira yung mga manggagamot. Parabulong ang tawag. Bantog na parabulong. Sikat na parabulong. Magaling na parabulong. Or, kumplituhin na ninyo. Pati exorcist siguro, may mga pari, di ba, close kas kay Damaso? May mga healing priest and exorcist, patingin na kaya kayo. Kahit hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Sorcery and witchcraft. Pero kayo mga believers na mga ganyan, di ba? Marami sa inyo mga believers na mga ganyan. Exorcism, tapos matindi ang sani po, matindi. Tingin ko mga ilang masamang espiritu po ang mga ilang espiritu po kaya yung estimate ninyong sumanib dito. You see? Naging shampoo model. Mas kailangan mo siguro other than itong drug test. Patingin ka po sa sa mental. Idagdag mo na yung magpatingin sa sa Naga mayroon yung Kadlan. Yan sa Mandaluyong, di ba? May mental hospital dyan sa Mandaluyong. Dito may counterpart yun, ang tawag Kadlan. Lugar sa Kamsor. Doon dinadala yung mga naglalakad-lakad siya. Bakit mga kababayan sinabi natin na patingin ka na yata sa Kadlan? Patingin ka sa mental. Kasi, patingnan mo ang gawain ninyo. Una, nag-TikTok ka. Tapos, afterwards, tawag dito, lumabas yung karton, comics mo. Superwoman ka na. That's the first mga kababayan na mangyari sa political history ng ating bansa na yung kandidato projecting herself as a superwoman. Naging fairy tale na po tayo. Naging fictional na po yung laban natin dito sa ating politika. And this time, nagpalabas ka ng TikTok. O ito na, Dragon Ball Z, naging Pikachu. And siguro, mas makabubuti siguro, Lomi, isama mo na yung mga handlers mo na maligno siguro itong mga handlers mo
pati kayo na maligno na yata. So after mental hospital, patingin kayo na di ba? Seryoso ako kasi alam ninyo na nanonoya ako. Kakaiba po ang mag-behave ngayon itong si Lomi. Pati si Mongo, nakita natin, parang taranta na siya. Panic mode eh. Gulong-gulo na daw yung isipan niya. Isaman muna si Mongo. Pa-check up kayo. Then, idagdag na ninyo siguro sa albularyo, yung mga mangkukulam ang gagaway, para kasi kayong nakulam. Oh. Imagine, you resort to this cheap campaign, propaganda. Oh. Tingnan ko nga kung pwede kong ma-play ito. Oh, tingnan ninyo. Ano yan? Gumamit ka na ng magic power. Dati, smart magic. Oh, naging shampoo model ka pa. Ayan ang dulot mga kababayan ng too much tawag nito. Yung gusto mong maabot yung mga bagay na hindi man para talaga sa'yo. Gusto mong makamit, pinipilit mo yung sarili mo na isaksak sa isang bagay na napaka. Di ba? And yung mga handlers, mga kababayan ni Lomi, resorted to this kind of cheap campaigning, propaganda. It is almost, to my mind, it is almost unimaginable na yung mga handlers niya. Nagpalabas ng statement si Lomi, mga kababayan. Asa na yun? Sabi rito, nawala. Ano lang po napindot kasi ako. Ito na. Sabi rito mga kababayan, dapat sana yung pagpapadrug test, random, unannounced kasi alam naman natin na mas maigi na random. Kakalito talaga si Louie. Ulitin ko para lalo kayong malula. Dapat sana yung pagpapadrug test random, unannounced kasi alam natin na mas maigi na random. Kami ikot-ikot lang. Mga kababayan, yung pananalita niya, mas maigi na announce. Inulit na naman. Para nakukuha mo kung ano talaga yung tunay na sitwasyon. So, parang self-serving kasi kung magsasubmit ako, di ba? Magsasubmit ako for drug test pero anytime na may lumapit sa akin na mag-request na mag-undergo ako anytime. Ganito na lang Lomi. I think other than the drug test, kung baga gusto mo kayo ni Mongo, kayo na lang yata si Manny Pacquiao nagpa-drug test na, si Ping Soto, ganon. Sino pa? Yung the rest of the candidates for president, hindi pa yata.